Wala na po pala ako sa bedside. So nag-quit na ako sa bedside. I'm so thankful din sa bedside nursing experience ko kasi ang dami ko natutunan. Lalo na nung dumating ako dito sa States, guys. So tapos na yung maliligayang araw ko sa sa bedside. Kumusta kayo lahat? Hari here ng Pinoy Nomads. Ako po isang registered nurse na ngayon po ay kasalukuyang nakatira dito sa California. Hi guys, so andito ako ngayon sa work. Today is January 16, 2026. Ngayon ay President's Day dito sa US, holiday. Sakto guys, may pasok kami which is time and a half ngayon, no? So $100 yung hour mo, so may 50 kang extra, kaya which is great. Masarap magtrabaho pagka holiday. Hindi ko na-check, akala ko 7 o'clock yung pasok ko na umaga, alas 8 pa pala. So tumambay muna ako dito kay yeah, nagigahiga ako. So malamig po pa rin po ngayon. Yung kagandahan guys ng pagandahan ng meron kang gantong van, tambay ako ng isang oras, meron akong nahiga-higaan, tatambay-tambayan na malaki. May kumot, tsaka maluwag-luwag guys, which is great. Okay guys, so katulad ng sinabi ko, wala na ako sa bedside nursing. So dito sa US, almost 5 years akong nasa bedside. Sa Pilipinas, med-surg din ako. Initially, I graduated from nursing sa Palawan ng 2005. Tapos, lumuwas ako ng Manila. Ang first job ko as a nurse ay med-surg din, no, sa Cardinal Santos Medical Center sa Green Hills, San Juan. Tapos, after more than a year, sabi ko mahina yung kitaan. So, parang I was just paid $6,000 or 6,000 pesos, sana $6,000. 6,000 and then nung probationary parang ganon 6,000 and then nung na-permanent ako after 6 months parang naging 8,000. Tapos sa Manila ka nagtatrabaho. Pero during that time hindi pa naman masyadong mahal, 2005. So I decided na mag-clinical instructor, no. Yun, umuwi kami ng Batangas kasi si Mrs. ay taga Batangas, ako taga Palawan. So nag-a-apply akong clinical instructor kasi mas maganda-ganda yung kitaan, no. Ang starting ng CI during that time was 18 to 20,000 ganyan pesos. So nag-apply ako sa University of Batangas, nag-stay ako doon ng 1 semester and then lumipat ako ng Lyceum of the Philippines University sa Batangas din. So nag-stay ako doon ng more than 3 years and then we ended up going back to Palawan nung 2010. Pagdating ko ng Palawan, kasama yung family ko, naging clinical instructor din ako sa Palawan State University and so I worked there for like 5 years, no, until pumunta kami ng Canada nung 2015. So 2010-2015 sa Palawan kami. Mostly guys, med-surg yung experience ko aside from being a clinical instructor. Nung CA ako, nagpa-follow up din ako ng students sa med-surg unit din sa iba-ibang hospitals. Mostly talaga ang alam kong work ay med-surg. Maliban na lang nung lumipat kami ng Canada. So unang-una naging CNA ako tapos naging LPN. Nung 2020 lumipat po kami dito sa US and ever since nasa med-surg floor po ako, no. Hello guys, so umuulan pa rin. Pero ano lang naman, ambon lang. Parang this week ay buong linggong uulan, no? Parang for 10 days pa actually. Pero which is good kasi pagdating ng summer sobrang tuyo dito. Kaya maraming wildfire. Madalas nagkaka-wildfire doon. My faults, thought I canceled so sad. We're made with the sand, the tide of the ocean. And then quinine too. So
So yun guys, bakit ako lumipat? Kasi sobrang nakakapagod na. So parang body, soul, and spirit ay talagang sobrang pagod na talaga guys. Physically demanding ang bedside nursing. Okay pa nun kasi medyo bata-bata pa ako. As the years goes by guys, hindi na kaya talaga ng powers ko. Talagang masakit na yung likod ko, masakit na yung mga paa ko sa kalakad, sa kabuhat ng pasyente. Kailangan ko ng efficacent oil bawat uwi ng bahay, tapos kailangan mo na ng pain reliever. Tapos yung doktor ko prescribe na rin ako ng prednisone. Kasi talagang yung back ko, so it hurts really bad. Tapos binigyan niya rin ako ng pain medication. Pinagpiphysical therapy niya ako kasi na-hurt ko nga yung back ko. Multiple times ko na tong na-hurt yung back ko, kakabuhat ng pasyente. Tapos guys, I work 3 12-hour shift at night time, no? So night shift, yung night shift nakakabuang din yan guys. Kasi syempre ang katawan natin is designed to sleep at night time, di ba? Tapos baliktad sa'yo, no? Yung circadian rhythm mo, pagka night shift ka ay iba, no? Gising ka sa gabi, tulog ka naman sa araw. So although 3/12s lang yun, okay naman. Gusto ko rin naman yung night shift kasi malaki yung night differential, mas chill compared mo sa day shift. Walang mga supervisor, wala yung mga manager, yung management. Walang mga doktor na nagra-rounds na minuto nandiyan dyan, yung iba-ibang specialist. Walang mga physical therapist, occupational therapist. Hindi maalis yung pasyente mo papuntang mga x-ray, CT scan, MRI, ganyan. Busy masyado, tsaka bulk ng medications andyan dyan sa umaga. Tapos ang bilis ng transition, so mag-admit, magdi-discharge ka ng patient. So napaka-toxic ng day shift, so kaya gusto ko ng nights. So never ako naging day shift sa bedside nung nandito ako sa US kasi alam kong toxic ang nights. Tapos mas they were paid less, wala silang differential. Emotionally draining din guys, nakaka-burnout ang bedside nursing. By the way, sa oncology med-surg ako, no? May mga cancer sila sa brain, sa lungs, sa liver, stomach cancer, rectal cancer, sa breast, ganyan. Mayroong mga leukemia, and so on and so forth guys. So ang mga gantong pasyente ay nakakaawa, no? Sobrang in pain sila, mataas yung anxiety, yung stress level nila. Siyempre pag na-diagnose ka ng cancer, parang ini-equate yan into death, diba? Tapos yung unit namin, siya din yung hospice unit ng hospital. So lahat ng mga, kahit hindi may cancer, basta if they're dying, napupunta ka agad yan, no, sa unit namin. So para doon sila mamatay, no, peacefully. End of life care, kami yung nag-specialize nung ganun. So emotionally, pagka ganun yung environment mo ay madadala ka rin talaga, no. Sobrang maiisip mo lagi yung mortality mo, and then hanggang pag-uwi mo, maiisip mo yung kawaawang lagay ng pasyente, yung pain and suffering, yung death and dying situation. So eventually super depressing siya. Pero ako nag-enjoy talaga rin naman ako. I love working with those people, no, na nakasama ka nila hanggang sa kamatayan, no, na ikaw yung huling tao makikita nila on their last breath on earth. I felt fulfilled, no, na ganun yung mission mo in life, na nakatulong ka sa mga dying patients at sa mga iba pang pasyente kahit hindi dying at the most difficult times in their lives. Masarap din, super rewarding yung ganung feeling, no. Kaya I enjoyed being a nurse, kasi very special ang nursing guys. Kasi unlike sa ibang profession, hindi nila nagagawa yung nagagawa natin. I'm so blessed I'm a nurse. Eventually, hindi ko na kinaya, no, physically demanding, emotionally draining din siya, stressful.
That's why I decided na lumipat sa infusion center. Since oncology nurse ako guys, napabilis yung pag-apply ko sa sa oncology outpatient unit, no. So same hospital, ang kagandahan same hospital, so internal applicant ako, so priority ako kahit sa halimbawa maraming nag-apply. Actually maraming nag-apply, maraming gusto ng oncology kaso wala silang experience, no. Galing sila sa ibang med-surg floor like neuro, spine, ortho, ganyan. Pero hindi sila yung na-priority. So maraming applicants, sabi nung manager na nag-interview sa akin. Kaso nga lang, wala nga sila experience. Kaya na-priority ako, nakapasok ako agad. Isang interview lang. And then after 2 weeks, pinag-start na agad nila ako. Infusion center ay the best so far, no? So the best alternative sa bedside. So wala pa naman akong ibang unit na napuntahang iba. Pero bago pala yun guys, sabay ako nag-apply sa OR, no, operating room nurse at saka oncology nurse. Nakapasa rin ako sa interview ng OR nurse kasi mayroon silang training program na 6 months for OR. Maganda rin sana yung OR pero nag-observe kami for 4 hours doon. So tinitingnan ko, grabing busy din pala ng OR, grabe. Non-stop din yung procedure. Okay din, maganda kasi kasama mo yung mga surgeon tsaka yung anesthesiologist. Marami kayo dun sa loob. Stable yung patient. Mostly circulating nurse pagka OR nurse ka dito sa abroad. Pero mas pinili ko yung infusion kasi yung niisip ko pang retirement ko na area. So guys, para sa akin dito na ako magre-retire as infusion nurse eh. Physically hindi siya demanding, wala kang bedside care kasi outpatient siya. Able yung patient, so ambulatory. Kataasan guys ay naka-wheelchair, naka-walker, ganyan. Pero mostly naglalakad sila yung mga pasyente namin. Tapos hindi high yung acuity nila kasi if they're sick, they cannot receive treatment, no, yung cancer treatment. Masyadong matapang yung gamot, no. So kung bibigyan mo ng treatment, for example chemo, lalong magkakasakit yung pasyente. So pagka sick yung patient, pag na-assess mo na sick sila, i-refer mo sila sa main hospital. So by the way, yung cancer center namin is different building pero isang company. Yun, hindi ka maghuhugas ng puwet, hindi ka magti-turn, walang turning repositioning ng patient, walang lifting, mga ganyan, no. Kataasang gagawin mo is bibigyan mo sila ng warm blankets, ganyan. Bibigyan mo sila ng snacks, and yun, ganun lang. Tapos more on communication, no. Kakaibiganin mo yung patient, i-reassure mo sila. Syempre lalo na yung mga first cancer diagnosis, talagang mataas yung stress level nila, so fear of the unknown. So nakakaawa din yung mga newly diagnosed patients, pero pagka nakausap mo na sila, napapalakas mo naman yung spirit nila, which is great. Kaya sobrang enjoy ako dito guys. Physically hindi sa demanding, hindi sasakit yung likod mo. May time na busy pero the most na patients mo is 1 to 3, no, at a time. So minsan 1, 2 pagka mga long infusion like yung mga Mfalfax, Folfirinox na mga treatment, so mahaba yan. It lasts for 6-7 hours. So minsan 1 to 1 ka lang, 1 to 2. So ang sarap guys ng feeling, no, parang nasa langit, lalo na pagkagaling mo ng bedside tapos ganito yung environment mo. So super relax. Pero busy din siya, may mga time na busy pero magaan pa rin, no. So ibang klase yung busyness, no. Stress level, emotionally sobrang mas lighter side siya. Mas mababait yung mga pasyente sa cancer center. Hindi ko alam bakit mas mababait sila. Siguro dahil hindi sila in pain, hindi ganun yung suffering nila compared doon sa mga nasa acute care. Tapos yung mga staff dito guys, since hindi ganun ka toxic ang environment, ang babait din ng mga staff, no. So wala akong masabi sa mga kasama ko. We work as a team, talagang nagtutulungan kung busy yung isa, halimbawa. Kadalasan kasing nagiging busy pagka nagkaroon ng reaction sa medication. So tatawagin mo yung PA or nurse practitioner, which is available naman, nandyan sila lagi. Bibigyan nyo lang ng medications for allergic reaction, yung mga Pepcid, mga ganyan, tapos mga Benadryl, tapos magraran ka ng fluids,
So depende sa reactions, guys. Tapos kung sobra yung nagkaroon na sila ng anaphylactic reaction, i-send mo lang sila sa hospital, 'di ba? Parang napaka simple. So compare doon sa magko-code ka, talagang tarantang itik ka, magsisend ka ng patient sa ICU, mga ganyan. Dito mas madali, no? Physically, emotionally, overall yung well-being mo as a nurse ay better. Tapos guys, schedule wise the best, no? Kasi pang umaga lang, no? Day shift lang ang infusion center. Maganda siya. So yun guys, ang natutunan ko, may life after bedside. And marami pang ibang mga specialization na pwede mong pasukin na hindi mo kailangang may stress ng maigi or matindi na katulad ng bedside. Malaki din yung demand for chemo nurses, no, yung mga oncology nurses, kasi ang daming may cancers po ngayon, no, lalo na dito sa US. So maganda siyang ma-explore na specialization, guys, kung ayaw mo na sa bedside. Kahit med-surg ka lang, basta may konti kang background sa oncology. Pero kahit walang background, minsan nag-hire sila. Basta kailangan talaga. So yun lang, guys. Kung gusto nyo pa po ng ibang details or ibang information about infusion nursing, comment lang po kayo sa baba and ask questions. Pwede pa akong gumawa na iba pang mga videos about some info about infusion nursing. So yun lang, guys. Thank you so much. Bye. Okay guys, maulan pa rin dito sa Chico since Sunday. Pero it's okay. Kailangan natin ng ulan. Much better yan kaysa snow, di ba? Sa ilang lugar dito sa California. Ala! Okay guys, may wet snow. Ano ko, Lin? Gusto mo ng snow? Yeah, go outside. Go outside, may snow, oh. Wet snow nga siya, guys. But I'll be coming home soon. Woohoo! Yeah, I'll be coming home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever Canada gets again? old. I'll be longing for that day till you come take me home. California, California, here I come. I've seen White the Christmas! love upon the silver screen, the happy faces and a sign